Yun. Welcome back guys sa ating channel. I'm Rod from Rodworks TV. Ngayon sa video na to, mag-share kami sa inyo kung paano magkabit ng continuous handle. Yan. So kung napansin nyo, kung nakikita yung ganito, ganyan yung mga continuous handle. Maraming klase ng continuous handle. Iba-iba yung mga profile nila. So ito, yung sa akin dito, pag chinek natin yung lapad nito, 35 mm yung pinaka-height niya. Tapos yung pinakalapad naman niya is 20 mm. No, yung kanal naman niya, no? Check natin yung kanal. Yan, yung kanal niya is 18 mm. So, kung 20 siya, may 1 mm siyang nakalabis sa loob tsaka sa labas ng pinaka-door natin. Kasi yung gagamitin natin na marine is 18 mm. So, sakto yung kanal na nakaabang niya rito. Tapos meron siyang parang stabilizer sa loob. So, kakat natin sa marine, sa gitna ng marine, sa 18, mag-groove tayo doon. Lubog na din tong pinaka-contil naman ito na 10 mm. Tapos kung napansin nyo, may parang ano siya, parang may sima. Para pag-shoot natin dun sa pinaka-pagdaan ng circular, sakto yan, 50 siya mga guys. So meron akong sample dito na finished product namin, ano, yung mga door na ginagamit namin na kinakabitan ng continuous handle. So ito yung mga guys, yan. Yan. So pinaka-grab nito, hand grab nito, ito na sa unahan. Yan, ganyan. So, samahan nyo mga guys para gawin natin tong continuous handle para maaral natin kung paano siya kinakabit at anong mga preparation para dun sa pagkabit ng continuous handle. So, kung like mo mga video mga guys, at ito mga content, mag-subscribe ka, then pindutin mo yung bell notification para updated kayo sa mga video na upload natin. So, samahan nyo mga guys. Tuloy tayo. So guys, unayan natin yung kailangan natin na glue, no? So ginagamit ko dito is Pioneer na builder's bond. So, pwede rin to, pwede rin yung mga liquid nail, pwede rin yun, or pinaka-glass sealant, pwede naman, basta ano lang yung matibay para sa inyo na gamitin sa pagkabit dito sa wood. So nakanda na rin dito, meron na tayong cut size, no? Ang height, yung haba nito is 28 cm o 280 mm, no? So kakat tayo ng wood. To may spare na ako dito. Kakat natin siya ng sakto dun sa lapad din ng pinaka handle natin. So prepare natin to. Patingin natin mga guys. So yun mga guys, nag-set na ako ng 280 o 28 cm natin na lapad nung pinaka-handle natin. Putulin natin itong spare na wood na nakita ko dyan sa shop na sobra siya sa lapad ng handle. So katin natin itong 280 na marine. So yan na mga guys, magkasing haba na sila. Kaya pantay na sila sa pinakalapad. So next thing gagawin, gugroove natin to yung gitna nito para makapasok yung pinaka stabilizer natin na nakaabang na sa continuous handle. So mag-groove tayo ng 10 mm yung lalim, tapos isentro natin sa gitna ng marine. So gawin natin guys yung pinaka groove na para dun sa marine, para pagsusukan natin ng pinaka stabilizer na nakaabang doon na 10 mm doon sa pinaka continuous handle. So discard ko dyan na ginagawa ko, nangat ko yung talim mula doon sa pinaka base, sa pinaka cutting sumo, doon sa pinaka table, angat ko yung circular ko ng 12 mm, no? Para sigurado na hindi ka mabelaukan pag sinuksok mo doon sa ano, maganda may allowance ka na 2 mm. Tapos mula naman doon sa pinaka cage papunta sa gitna ng garbide tip, no, 9 mm. Yan. So groovin na natin ito mga guys.
So yung mga guys, nagruban na natin, di ba? So ito na ngayon yun. Yan. Diba? Nakasentro sa pinakagitna nung pinakamarin natin. Ngayon, ang gawin natin dyan, lalagyan natin ng pandikit yung pinaka-stabilizer natin. No, itong pinaka-stabilizer na to, lalagyan natin ng pandikit yan para pag suksok natin, matibay yung pinaka-continuous handle natin mga guys. So ang pag-apply nito mga guys, kahit konti lang naman, hindi kailangan ganun karami. No, kahit ganyan lang yan. Yan. Kahit tumpok-tumpok lang. Kasi fit naman yan. Antayin mo yung circular saw natin. Saka yung pinaka stabilizer na nakaabang nito. Fit na yan siya. So ito lang, lagyan natin ng mga ganitong mga pandikit para ma-sure na hindi kakalas yung ginagawa natin. So ayan na yung groove, di ba? So sasalpak na natin yan. Yan lang yan. Oh. Di ba? So papantay na natin yung pinaka sentro natin. So may basang-basahan ka lang para yung pinakapandikit natin. So yan na, di ba? Madali lang ikabit mga guys. Di ba? Yun yung profile ng pinaka natin, yung pinaka continuous handle, yung pinaka stabilizer niya. So ginawa din na 12mm para siguradong salpak talaga siya. Hindi siya yung magagiwang-giwang. So yan. Yan ang mga guys, no? So pag inidjingan natin yan, finish na siya. Di ba? Ito, di ba? Yung natin pag na-edgingan na, yun na, finish sa mga guys. Di ba? Madali lang ikabit yung continuous handle. Basta alam natin diskarte at pamaraan, sundan nyo lang ginawa ko, sigurado, guarantee sa atin mga guys, ayos yung mga kakabit natin continuous handle. So, thank you mga guys sa panonood na mga video at pag-subscribe. Huwag mo nang kalimutan kung ngayon ka lang napadpad sa channel namin, mag-subscribe ka para updated ka sa mga video na ina-upload namin. At huwag kalimutan, pindutin na rin yung bell notification. So, thank you mga guys. Sana matutunan naman kayo sa amin kunting kaalaman na nagagamit natin sa araw-araw ng ating mga paggawa. Thank you.